walang instant na magic din dito, no? Pero kapag ginagawa mo ito ng tuloy-tuloy at consistency, magugulat ka na lang. Unti-unting dumadami ang followers mo at may mga taong kusa nang naku-curious sa mga post mo, hindi mo na kailangang habulin sila dahil sila na mismo yung magtatanong sa'yo. Okay? Alright, welcome dito sa ating training. Once again, this is Coach Hermandano at sa video na ito ay excited akong ituro sa iyo itong training na to na hindi pa naituro ng ibang mga upline. Based dun sa mga naging experience ko, wala pang nagtuturo ng ganito na yung step by step. Ngayon, gusto kitang i-congratulate dahil official member ka na ng Success Club under ng team natin ng MCS Elite Team, and yung ginagamit natin na program is itong MCS system, itong super app. Ngayon malinaw na sa iyo ano yung gagawin mo, paano magagamit natin ang ating tinatawag na super app para sa ating team. Ngayon, habang naghihintay po tayo sa ating schedule ay bibigyan ko kayo ng isang tutorial na kung saan ito yung makakatulong sa iyo para magti-trending yung mga post mo, makakuha ka ng maraming followers at makakuha ka ng mga engagement dun sa mga post mo sa iyong Facebook page. Ngayon, bago yan, bibigyan mo na kita ng 10 common realities most beginners face when starting in online business. Ito po yung kadalasan, lalong-lalo kung first time mo pa sa online or kahit sabihin na natin na meron ka ng experience dati pero walang nakapagturo paano gagawin na tataas yung engagement rate ng iyong business na pinopromote. So ngayon, dito mo matutunan. So ito yung 10 common realities most beginners face when starting an online business. So walang followers. So kung bago ka pa lang, so wala pang mga follower, nagsusubaybay dun sa mga content mo. And number 2, walang sales. Normally, hindi ka pa talaga nakakabenta or hindi ka pa nakapagpasali. Number 3, walang kilala. Hindi ka pa kilala doon sa minamarket mo. Kaya yun yung isa sa challenge kapag first time mo or baguhan ka pa lang sa isang company. Walang proof. So kung bago ka pa lang, wala ka pang na-testimony sa sarili mo kapag baguhan ka pa lang. So walang members o team. Solo mo pa lang siya gagawin, maliban na lang dun sa upline mo, ka-team mo, na kung saan sila yung tutulong sa'yo. Pero wala ka pang sariling community under your organization. And walang budget sa ads. Usually naman talaga, kaya tayo nagbi-business kasi wala tayong budget. Minsan, ginagawan lang natin ng paraan. Yung membership fee natin, kung magkano man yung mga membership fee natin. Wala pa tayong budget sa pang Facebook ads. And then, walang experience. So, kung first time mo, wala ka pang experience. So, ito yung tutulong sa'yo para magkakaroon ka ng idea paano gawin ang business. So, walang tiwala ang tao. So kung bago ka pa lang talaga, hindi pa kaagad-agad magtitiwala yung mga circle of friends mo doon sa business na ginagawa mo, lalong-lalo na kung wala ka pang resulta. And walang proper branding, so wala pang consistent image or messages na dyan sa page mo dahil nagsisimula ka pa lang, and walang system. Kung nakapasok ka sa isang team or company na recruit lang, invite lang, wala silang system online, so mangangapa ka talaga sa umpisa. So ito yung most common realities most beginners face when starting online business. Ngayon, ito lahat solusyonan natin. Kaya sobrang excited ako dahil sabi ko nga kanina, wala pang nakapagturo nito. Sa mga experience ko na mga company, hindi ako naturuan ng step by step paano ito gagawin. So ngayon, para masolusyonan natin, gumamit tayo ng isang program na kung saan yung tinatawag na post to profit. So ano po ba ito? Ito ay isang visibility blueprint or personal branding. So from visible to irresistible, using your personal page one post at a time. Ano ba yung ibig sabihin ng personal branding? Mula sa pagiging tahimik at di napapansin, unti-unting nagiging kapansin-pansin, kaaya-aya at pinagkakatiwalaan yung Facebook page mo. Gamit lang ang personal mong Facebook page, simpleng pagpo-post araw-araw, unti-unti mong mabubuo or nabubuo yung presensya mo online. Ngayon, ang nangyayari po kasi kapag baguhan ka pa lang, sasabihin lang ni upline mo, ng mga ka-team members mo, i-post mo to araw-araw. Walang proper na training, ano ba yung dapat mong ipopost? Copy ka lang na hindi mo naintindihan. Kaya ang tanong, ano ba yung ipopost natin? So ito yung pag-uusapan natin dito sa video na ito. So bigyan kita ng pagkakaiba ng walang personal branding and merong alam. Okay, dito tayo sa walang alam muna. Puro benta agad, post ng products araw-araw. So yun po yung ginagawa. Ganun din yung ginagawa ko dati, yung mga previous company ko. Dahil pabango, hala sige, post lang ako ng mga pabango, ng mga product. Okay, ganun yung ginagawa pag walang alam. Okay. Pangalawa is walang klarong
identity o pagkakilala. Kasi ang ginamit ko noon, pangalan ng company or perfume. So, hindi ako nakikilala masyado ng mga audience na ako pala yon. Magulo ang tono at style na parang bara-bara lang. Hindi planchado yung pagkakagawa ng mga posting. Wala halos engagement. Maliban na lang kung sobrang hype yung pinagpo-post mo, so magkakaroon ka ng engagement, pero hindi siya solid. Madalas, hindi ka panipaniwala o parang pilit lang. Parang hindi ka panipaniwala. Ngayon, kapag halimbawa meron kang alam sa personal branding, ano yung mga tamang ipopost mo, number one is nakapokus sa story at value, hindi lang puro benta. Yung mga prospect mo or yung mga circle of friends mo is nagkakaroon sila ng interest kasi meron silang natutunan, may value yung mga post mo. Malinaw kung sino sila at ano ang mission nila. So ngayon, kapag halimbawa ikaw ay may alam sa personal branding, magkakaroon ka ng clarity kung ano ba talaga yung mission mo sa business mo. At ikaw mismo, dito sa gagawin natin, nauunawaan mo bakit mo ginagawa, bakit mo pinupost yan. And then, consistent ang tema, kulay, boses ng post mo kapag meron kang alam sa personal branding. And then, mataas ang engagement. Tapos, nakaka-inspire dun sa mga audience. Minsan, pag halimbawa nagpo-post ka, walang nag-comment. Pero, pag titingnan mo yung kanyang insights ng iyong post, makikita mo maraming nag-views. Hindi lang sila nag-comment, lalong-lalo kung bago ka pa lang. Pero, yung engagement dyan, nandyan lang yan. Kasi sa Facebook algorithm, hindi man ibig sabihin na walang nag-comment, walang nag-like. Kapag kayong tao dyan, humihinto doon sa isang post na yun, binasa, hindi man siya nag-comment, tinapos niya nang basahin yung mismong content mo, nagkakaroon na yan ng engagement. May point na yan sa engagement system ni Facebook, yung algorithm niya. So, ganun siya kaganda. And then, mas tiwala ang tao, kaya mas madaling ang sales. Kung halimbawa, maganda yung mga pinupost mo, may mga value, magtitiwala yung mga tao, lalong-lalo na kung hindi ka nakapokus sa pagbebenta. Ngayon, ito yung mga topic na ipopost natin. Yung tanong natin kanina, ang tanong, ano ang ipopost natin? Okay, meron tayong weekly na dapat ipopost, lalong-lalo na kung first time pa natin sa online business or kakasali lang natin sa business. Okay, sa week 1, identity and soft connection. So, hindi ko na lang babasahin to lahat-lahat, no? So, ilagay ko na lang ito doon sa ating private group para mabasa nyo rin ito. So, wag kayong mag-alala dahil itong ituturo kong training is hindi kayo mahihirapan mag-isip, hindi kayo mahihirapan kasi naka-ready-made na yan lahat, naka-ready na yan lahat kapag halimbawa ipopost mo na. Pero ang kagandahan nito, dahil hindi lang naman isa, dalawa, tatlo yung members, kahit ilan pa yung members natin, walang magkakaparehas na post dyan. Sounds amazing, di ba? Pero hindi siya mahirap gawin. And then, ito yung week 1, identity and soft connection. Sa week 2 is system awareness and subtle authority. And then sa week 3 is expertise building and educational value. And sa week 4 is conversion and community invitation. Yan yung mga topic na ipopost natin. Yun yung pangako ko, hindi ka mahihirapan sa pag-create ng ipopost dahil naka-ready na po yan. And then, ito yung magiging possible impact kapag ginawa mo tong personal branding. Itong ituturo ko sa inyo. Ngayon, hindi mo na problema ano ang ipopost mo. Ito na yung sinasabi ko. Wala kang iisipin paano ka mag-iisip kung anong ipopost, paano mo gagawin yung mga images mo, yung mga content kasi naka-ready na po yan. Then, number 2 na possible impact, mas gumaganda ang tono at kulay ng mga post mo. May direksyon na, may story, may consistency, kaya mas nakakaaliw basahin. Ayan. Gusto mo ba yung ganon? Alam mo yung pag nagbabasa ka kasi na mayroon kang matutunan, mag-i-enjoy ka habang nagbabasa ka. And then, ikaw naman nagagawa nito, mas lalo ka rin mag-i-enjoy. Yun yung pangako ko sa'yo. Napakaganda nito. So, number 3, nagiging interesting at relatable ang content sa audience. Mas maraming magre-react, nagko-comment or nagsishare dahil parang kausap mo sila. Buhay na buhay ang FB page mo araw-araw. Kasi dito, itong gagawin natin, from day 1 hanggang katapusan ng buwan, meron kang post araw-araw. Pero hindi ito ibig sabihin na araw-araw ka magpo-post. Okay, meron akong ituturo sa iyo step by step paano mo siya gagawin. Kahit natutulog ka, yung Facebook page mo is tuloy-tuloy pa rin na nagpo-post yan. Ngayon, ito yung sabi ko kanina, mas nag-i-enjoy ka sa journey ng business mo kasi hindi ka mawawala. May sinusundan kang tamang sistema at hindi ka basta-basta lang nagpo-post. Dito, lagi mong tandaan na meron kang susundan kaya alam mo ka agad kung ano yung ipopost mo ngayon, bukas, kasunod na linggo, hanggang sa katapusan ng buwan. And then, unti-unting nagde-develop ang content copywriting skills mo. Habang ginagawa mo ito araw-araw, napapansin mong mas lumalalim at gumaganda ang paraan mo ng pagkukwento. And then, number 7, tumataas ang self-confident mo kasi nakikita mong may sense at dating ang mga post mo. Nakikita mong may
halaga ang ginagawa mo. Mas kinikilala ka ng FB friends mo at online network. So nakikita nila ang consistency mo kaya napapansin ka at hinahangaan ka nila. Yan. And then number 9, napapansin ka pati ng mga uplines, ng mga crossline at ng ibang company. So bilang aktibong personal brander, nagiging curious sila sa ginagawa mo. Titingnan nila yung timeline mo and bawat hinto nila ay dagdag engagement sa page mo. Yun yung sabi ko kanina. Kasi based dun sa experience ko, ang ginagawa ko dahil wala akong training na ganito na sinusundan, namamasyal ako sa mga competitors natin, mga kaibigan nating networker din, tinitingnan ko yung post nila, ninanakaw ko yung post nila. Ganon ka rin ba? Mag-type nga sa baba kung ganon ka rin minsan, kung meron ka ng experience. Ganon yung ginagawa ko. Kasi hindi ko alam kung ano ipopost ko, basta lang nangunguha ako ng post ng iba, nire-repost ko dun sa aking sa page or profile, ganon. And then, nagkakaroon ka ng credibility sa mga prospect kasi nakikita nila ikaw na may alam at may ginawa at may ituturo. Kaya, mas willing silang makinig at sumali. Ngayon, kahit hindi ka pa expert, hindi ka pa sanay, pag ginamit mo yung guide na to, sinundan mo yung step by step, titingnan ka nila para kang maraming alam. Ganon siya kaganda. And then, eto number 11, may chance ka mag-viral. So dahil may structure ang post mo, pwedeng mag-share ang iba, pati na yung mga kakompetensya mo. Hindi mo na kailangan maghabol. Sila na mismo yung magdadala ng post mo sa mga maraming tao. So ganon kaganda itong gagawin natin na Post to Profit PH. Number 12, dumadami ang nag-i-inquire kahit hindi mo sila tinatap. Kaya kapag nakita nila na may value yung mga post mo, na-attract sila doon sa content mo. Once na nakita nila na valuable yung mga post mo, yung mga content mo, sila na mismo yung mag-message sa'yo. Then, number 13, so nagkakaroon ka ng brand identity at sariling boses mo online. Hindi ka na basta-basta, share lang ng post ng iba, may sarili ka na talagang style ng presence. Hindi kayo mag-iisip ano bang ipopost ko kasi naka-ready na po yan lahat. And then number 14, mababawasan ang mga negatibong komento at duda ng tao. So kapag valuable at may saysay yung mga content mo, mas lumalalim ang tiwala ng mga nakakabasa. Hindi ka agad isipang scam. May alam ka at may maibigay kang halaga, yung value. Hindi na sila mag-iisip sa'yo ng scam ito kasi bawat post mo is nagkakaroon sila ng interest and minsan nakaka-relate sila. Kaya nga, mababawasan yung mga comment na scam yan kasi nga, hindi ka naman talaga nagbebenta or hindi ka nagbebenta directly ng mga products. Nag-share ka lang ng mga value na kung saan yung iba nakaka-relate sa personal na buhay nila. So, ganun kaganda yung ituturo ko dito sa mga susunod na training natin. So, take note, walang instant na magic din dito, no? Pero kapag ginagawa mo ito ng tuloy-tuloy at consistency, magugulat ka na lang. Unti-unting dumadami ang followers mo at may mga taong kusa nang naku-curious sa mga post mo, hindi mo na kailangang habulin sila dahil sila na mismo yung magtatanong sa'yo. Okay? Sa mga susunod na video natin, ituturo ko sa'yo step by step. So, iiklian ko lang yung mga training natin para hindi ka mahihirapan na sundan yung mga ibibigay ko na instruction step by step. So, nandito na po yan. Naka-ready na yan. Week 1, ayan. Week 2, week 3, and week 4. Ito lahat yung doon sa training natin. Ang tawag dito sa training natin is Post to Profit PH. So, ito yung ibibigay ko sa inyo na mga strategy paano magkakaroon ng engagement yung Facebook page ninyo, Facebook profile para maraming tao ma-attract at makakuha ng mga value dun sa mga pinopost mo. Okay? So maraming salamat. Excited ako na ituro sa ito. Kaya sundan mo tong mga training natin step by step dahil siguradong mag-i-enjoy ka dito.